Ang Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons nakalatag na ang plano kung sino ang uhuli sa halimaw ng Japan na current undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue at ang asero ng Pinas na si Vincent Asolabio ang napipisil ni Gibbons na magliligpit kay Inoue. Naoya Inoue, kinawaan ng prestigyosong Ring Magazine dahil para sa kanila ay medyo minalas talaga itong si Inoue. Kung ano man ang dahilan nila, iyan po ang isa sa mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang World Boxing Council Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani ay nakataktang direpensahan ang kanyang titulo kontryan sa ating kababayan na si Vincent Asolabio. Inanunsyo na ito noong May 15 ng WBC Committee at ang laban ay ngayong July 20 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan. Kunting baliktad muna tayo mga kakwento. Sa nakarang buwan ng Pebrero sa taong kasalukuyan, winasak ni Nakatani ang dating kampiyon na si Alejandro Santiago ng bansang Mexico at si Nakatani ay naging ganap na 3-division world champion habang ating kababayan naman ay mula ito sa kabiguan na maging world champion nang natalo siya sa dating may hawak ng WBO bantamweight belt na si Jason Moloney ng bansang Australia na sa ngayon naman ay hawak na ang titulo ng apo na si Yoshiki Taki. Kaya naman sa paparating na laban nila may mensahe si Asolabio sa lahat ng kanyang matagang suporta na out muna siya sa social media para pagdaan niya muna ng lubusan itong si Nakatani dahil ang pagkakataong ito ay matagal nang hinihintay niya at sa ngayon naman ay bumalik na namang muli at kumatok sa kanyang pintuan ang ganito ang pagkakataon. Kaya naman hindi na napigilan ni Gibbons na magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa paparating na laban ni Asolabio kontra yan kay Nakatani. Ayon kay Gibbons, kahit sino man na buksingero na maging kampiyon sa divisyon na ito ay talagang walang ibang susunod na target nila kundi itong si Inoue na, bagamat target ni Nakatani na si Inoue ang kanyang susunod na kakalabanin sa susunod na taon. Pero para bang ang punto ni Gibbons nito na baka si Asolabio pa ang makakagawa nito sa susunod na taon. Ikaw kwento, ikaw rin ba ay naniniwala ng asero ng Pinas ang pwedeng lalapa kay Inoue? Sige naman kakwento, ibahagi mo naman opinion mo sa baba. Samantala, namamayagpag sa kasikatan ay isang boksingero kung siya ay maging pound for pound king. Kaya naman, hindi talaga swerte lang ang baw ng boksingero na nakarating sa rurok ng kasikatan na ito dahil ang kinila talaga ang hindi matatawarang husay at galing. Pero medyo nahaluan lang ng kunting malas itong si Inoue at katunayan ay medyo naawa nga ang former Ring Magazine editor na si Tom Gray dahil tila ba sa panahong naging numero 1 itong si Inoue ay hindi rin magtagal at sisipain naman ito ng ibang boksingero at tatalbugan na naman siya. Sa panahong tinalo ni Inoue itong si Stephen Fulton, naging number 1 pound for pound itong si Inoue. Pero 5 araw lang ang lumipas ay aba, bumaba na naman sa number 2 dahil pinalitan siya ni Terence Crawford pagkatapos sa tinalo ni Crawford itong si Errol Spence Jr. Pagkatapos naman ang winasak ni Inoue itong si Luis Nery, siya naman ay naging number 1 pero lumipas lang ng 12 days ay sinipa naman ito ni Alexander Usyk sa panahong tinalo niya itong si Tyson Fury. Mga kakwento, palagi nilang sinisipa itong si Inoue sa numero 1 sa pound for pound rankings ng Ring Magazine pero medyo malas man dahil palaging mapapatalsik sa number 1. Pero ang malaga ay hindi naman basta-basta na isang boksingero ay makasali dyan. Pero ganoon pa man, ano naman ang masabi mo kakwento na si Usyk lang ang numero 1? Sang-ayon ka ba dito o di kaya si Inoue pa rin ang naghari sa pound for pound king na trono? Straight up. Straight up. Straight up. Yun. Jab. Take in. Jab. Jab again. Jab again. Adam, I changed it already. Just put me in that frame more. At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong New Think, kay kakwentong Diogenes Cantiga, kay kakwentong Midel Javier, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.